Kung ikaw ay magpapatayo ng isang building, paano mo maiiwasan ang pagkasira nito pag may malakas na lindol? Nung nakarang lindol mga kabayan, nakita natin ang mga building na tumabingi, nabali yung column o nabali yung beam column connection at may mga nakita natin mga pundasyon ay tumabingi at mayroon ding mga ceiling na nahulog. So ito po mga kabayan ang mga nakita natin na paulit-ulit na nangyayari dyan sa Pilipinas tuwing may malakas na lindol. What's the problem? Una dito mga kabayan, ang design issues. Nakita natin dito ang problema sa geometric irregularity na kung saan second floor ay mas stiff kaysa sa ground floor, gawa ng mas maraming opening sa ground floor. At ito ay common sa mga residential buildings dahil usually ang ground floor ay maraming mga door openings, maraming mga bintana. Kaya pag hindi natin masolve ang problema na ito, ay yun ang isang dahilan kung bakit ang building natin ay mag-collapse. Pangalawa dito mga kabayan ay nandoon yung tinatawag na issue ng center of mass at saka center of rigidity. Ang ibig sabihin nito, andito yung kabuuan ng lakas ng mga columns, andito naman yung kabuuan ng bigat ng building. Ibig sabihin, center of rigidity, ito yung center of mass. So pagka magkalayo ito yung mag-cause ng twisting pag yung building ay maalog. So pag ang building mo ay nagkaroon ng twisting, madali itong masira. Kasi ito yung pinakamalakas na puwersa na mag-cause ng collapse sa building. So ang dapat gawin mga kabayan, ito yung center of rigidity. Dapat yung center of mass halos magkatapat. Kung hindi man magkatapat exactly, ay at least maximum 5% ang distance ng center of mass at saka yung center of rigidity. Isa pang nakita natin mga kabayan dito sa problema ay related sa construction. Pagkatingnan mo itong column na nabali, yung mga rebars ay halos nasa gitna ng column. Dapat ang rebars ay malapit sa gilid, mga 4 centimeters mula sa surface ng column. So dapat ganito, yung reinforcement ng biga nakapasok doon sa column. Pati yung bottom bars na tinatawag, nakapasok ng maayos. At saka yung vertical bars ng column, halos dire-diretso sa susunod na floor. At pagkatingnan nyo yung pagkakalagay ng lateral ties, mas masinsin dito sa beam column joint area. So ito po yung tamang pag-install ng rebars ng column at saka beams. Pag mapansin nyo dito, yung vertical bars or yung rebars ay mas malapit sa gilid ng column. Ito ang standard na sistema para pagka may lindol ay gagana siya. Kaya nga tinawag na reinforcement para i-reinforce niya yung concrete pagka may lindol. So bukod din sa nakita natin na sa installation ng rebars, kailangan siguraduhin natin na matibay at safe yung pagkakabit ng mga ceiling, pagkakabit ng mga signage. Sa ibang bansa, mga kabayan, yung pagkakabit ng mga ceiling or pagkakabit ng mga mabibigat na signage ay dumadaan ito sa design. Ginagawa ng calculation para pagka dumating ang lindol, ay hindi sila mahulog. Kasi pag mahulog ito, kahit isang pako lang nahulog at natamaan yung ulo ng tao, ay ito pa yung mag-cause ng pagkamatay or accidents. Para maiwasan ang pagkasira ng ating mga building pagka may malakas na lindol, ito yung lagi kong sinasabi at nabanggit ko rin ito sa mga nakaraang mga video. Kailangan natin alamin ang problema sa site. Nandun yung soil characteristics at yung distance ng lupa natin kung gaano ito kalayo sa fault lines. Maliban sa site problems, kailangan natin i-provide yung tamang foundation system ayon sa site condition. Kung ano yung nakita mo doon sa ibang mga building, mga ibang construction, ay hindi naman basta-basta gayahin mo na lang. Kailangan alamin mo yung soil characteristics para maibigay mo yung tamang foundation system. Isa pa mga kabayan ay yung tinatawag na 3D model structural simulations na dito natin malaman kung ang ating building ay matibay o kailangan pang ayusin. Ito po ay isa sa aming project. Bago ito dalhin sa construction,
i-check ko muna kung okay yung mga columns. So, itong mga red colors dito na nakikita ninyo ay ibig sabihin nag-fill yung column. So, kailangan natin ayusin ito. Ito ang kagandahan ng 3D simulation. Sa pagdi-design pa lang, alam mo na kung okay yung column o hindi. So, pag hindi okay, ayusin mo yung column, ayusin mo yung mga reinforcement bago ito dalhin sa construction. So, pag naayos natin yung columns, naayos natin yung mga sizes, i-check ulit natin hanggang sa maging okay lahat. So dito, pagka tingnan niyo yung mga columns, okay na, wala na yung red. Pwede nang dalhin sa construction. Bukod sa main structural framing, ay kailangan din natin tingnan yung connection ng ating mga ceiling, mga architectural signage. At bukod sa design issues, importante din yung construction supervision. Kailangan yung ating construction ay i-supervise ng professional na civil or structural engineer para siguraduhin natin na yung ating design, yung mga sizes ng bakal, sizes ng column ay masunod sa actual na construction. Mga distance ng column, mga mixture ng simento, kailangan natin siguraduhin na sumusunod ayon sa design. Kasi kung maayos man yung design at hindi naman sinunod sa construction, ay magiging walang saysay yung design. Fine. Do you understand that? Yes. Para sa safety ng tao at properties pag may malakas na lindol, ang paggawa ng bahay o anumang uri ng istruktura ay hindi dapat dinadaan sa hula or tansya, kundi dapat dumadaan sa masusing design process bago ito maipatayo. Kaya mas mainam mga kabayan na bago natin ipatay ang ating building, ating munang i-konsulta sa ating mga civil structural engineer para makita agad ang mga depekto at maayos ang dapat iayos sa drawing pa lang bago ito papunta sa construction. Alam niyo mga kabayan, ang isang experience or marunong na civil structural engineer, pagkatingin pa lang sa drawing, sa mga plano ng building, ay alam niya agad kung may mga depekto ang structure or yung structural system. Kasi alam niyo mga kabayan, ang mga residential buildings, let's say single story, 2 stories, 4 stories, ay hindi dapat mag-collapse pagka may intensity 8 na lindol. Maring magkaroon ng crack, pero hindi dapat ito mag-collapse. Ayan po ang ating talakayan sa episode na ito at hanggang sa muli mga kabayan, salamat sa inyong panonood at see you sa susunod na mga videos.